Yoshua Masama mga kamestro, at si Maestro Rosie na naman po ay nandito upang magtampok ng video po about sa nangyayaring trending ngayon o viral na yung anak po ni Kim Atienza na si Emmanuel Atienza na pumanaw po kamakailan lang dahil siya ay merong hindi natin alam, di ba mga maestro, no? At rest in peace sa kanya, condolences sa pamilya niya. At gagawin ko to bilang para malaman natin kung meron ba talagang spiritual side o spiritual na nangyari doon sa pagkamatay niya. So, tatawasin po natin siya, no? At titingnan natin kung may spiritual related ba o normal na aktibidad lang yung nangyari, no? At ito po, tatawasin ko po ngayon. Tingnan natin mga kamestro. Hingin mo na ako nabasbas sa ating Panginoon. Panginoong Jesus, ako pipatubayan sa pagkatawas nito. Amen. Salyan muna natin ha. Tingnan natin kung meron bang related na spiritual sa nangyari. Alright, sabi ko na nga ba meron. So ito mga kamestro, tingnan nyo, may mga image dyan na mga itim. Kitang-kita po natin, di ba, mga itim na parang hugis tao. Ang nakikita ko dito mga kamestro ay mga masamang espiritu to, mga demonyo na nag-uudyok sa mga tao na mag-suicide o kinakausap po, binubulungan sa isip na gumawa ng mga krimen o gumawa ng mga negative na pangyayari o thoughts o action. Masamang espiritu at mga demonyo ang nakita ko. So, meron siyang related o meron siyang problema na spiritual na kaya nangyari sa kanya yung ganong nakakalungkot na bagay. So, yan po mga kamestro, no? Kitang-kita natin dito. So, namatay. Namatay ang kandila. Namatay. Wait na. At ating namatay. May nag-interrupt. So, yan po. Yan po mga kamestro, no? Kitang-kita po natin na merong mga ulo na dyan. Nakikita nyo. Merong mga ulo. Hindi po tao yan mga kamestro, kundi mga espiritu po yan. Mga masasamang espiritu na nag-uudyok na iba. Minsan diba yung tumatalon sa tulay, yung iba tumatalon sa mga matataas na bagay, matataas na establishmento, mga buildings. Ayan po yung nag-uudyok yung mga masamang espiritu, mga evil spirit at mga demonyo. Nakita ko po dito, no? At kitang-kita dito mga kamestro, ilan sila? Bibilahin ko ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguro may 10 ito mga kamestro, no? Ito yung mga nag-uudyok para gumawa ng kitilan yung sarili natin buhay. So yan po mga kamestro. Mga masamang espiritu ang nakita natin kung bakit nangyari yung ganong bagay na nag-suicide si Eman at Atienza. At bago matapos ang taos ko na ito mga kamestro, ay pagdadasal natin yung kanyang soul. Okay, para, di ba? Kasi mahirap yung mga nangyayaring ganyan mga kamestro.
na nakakalungkot. Napakalungkot mga kamestro. Sana maging aware na yung mga tao na nag-exist o dapat seryosohin natin yung mga sakit sa isip, kagaya ng bipolar, mga depression, anxiety, o kahit anong pang klaseng sakit sa isip dapat hindi natin ginagawang ay, sakit lang sa isip yan, wala yan, wala naman yan. Napakahirap po ng pinagdadaanan ng mga mayroong sakit sa isip. At hindi to alam ng karamihan at hindi po masyadong well-educated ang mga Pilipino. Hindi pa nila kaya accept na nag-exist talaga yung mga sakit sa isip at napakarami ng meron na to at yung iba pa nga di aware na meron silang sakit sa isip. No? Masamang spirito po mga kameso nakita ko. So malinaw na malinaw po yan at ipapakita ko pa rin po sa inyo. No? Wait lang. Ibabaliktad lang natin yung camera. So yan po mga kamestro, no? Ayan, nakitang-kita natin. Ito. 1, 2, 3, 4. Ang daming shape ng mga negative entities mga kamestro. No, masamang spirito mga diablo. So, nakuha yung balakunin yung solo spirit ng isang tao. Ayan po mga kamestro, napakalinaw ng taos natin at kita-kita. Hindi na natin ito kailangan ulitin. Kasi kitang-kita na sa unang taos pa lang. Hindi katulad ng ginawa ko nung dati na nagtataos ako ng 3 beses. Hindi na kailangan ng pangalawang taos pa to. Isang taos lang kitang-kita na mga kamestro. So ano nga ba yung mga lesson dito? Una sa lahat, taasan natin yung panampalataya sa itaas. Okay, kung may naman tayo sa isip, bantayan natin yung sarili natin. Iwas tayo sa mga nakain nating mga bawal. Kasi sa mga sakit sa isip, may mga bawal kainin dyan. Kagaya ng kape, chocolate, soft drinks, alak, yan, mga ganyan. Matik ng mga drugs. Kaya, hindi rin makakatulong sa ating mental health. Kung meron tayong sakit sa isip, tamang kain, tamang tulog. Ayan po yan. At iwas stress. Ganyan po yan. At maging madasalin at kailangan nating maintain yung pag-inom ng gamot. Ganyan kasi yan guys. Maintenance kasi yan. Maintenance po ang pag-handle dyan sa bipolar. Sa isa niya pang sakit, din yan. Medyo serious din yan. So, ang punto dito mga kamestro, maging madasalin tayo at alagaan natin yung isip natin. Kasi yung isip natin, sobrang makapangyarihan yan. Kapag nasira or nagkaroon ng effect ng konting problema ay pwedeng masira yung natin, yung sarili natin, pwedeng masira yung pagkatao natin at pwedeng maka-istorbo o makaabala sa ating pang-araw-araw na buhay. So ito po mga mesro. Yan po ang nakita natin. No? At pagdadasal din natin na alam ko sa mga religion na hindi na lang ako magbabanggit ay hindi tinatanggap to. Pero papanalangin ko mga kamestro. Diyos Ama ng tastasan ng mga pangyarihan sa lahat ng nilalang ng langit at lupa. Sa pangalan ng Jesus, ng kasi ng banal na Espiritu. Pinagdadasal ko ang kaluluwa ni Emmanuel Kenza sa pangalan ng Jesus na matamimik. Okay, yung mga elementals, tanggalin na rin natin yung mga demon. Sa pangalan naman ang aking Espiritu Santo. Amen. Yun lamang po mga kamestro. Ayun po yung taos natin kay Eman at Yensa. At sana condolences po sa pamilya ni Eman at sa mga kaibigan at sa mga tagahanga niya. Shoutout po sa Merap. Salamat po. Pax.